gusto ka bang sabihin pero wala kang lakas ng loob na sabihin ang personal? I-shout out mo na yan! I-shout out mo na yan! Para sa ex, para sa crush, para sa magulang, para sa boss, para hindi ka na mahirapan, i-shout out mo na yan! Shout out sa umaga! Shout out sa umaga with DJ Baby Toby! 6.7 Energy FM. Same. Pero iba dito sa 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo oras, subong kapuluan, Pangga. Check your time. It's now 6:31 on the clock. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre, good morning din sa mga Pangga natin kasalukuyang kumakain na, no? Oo, kasi nga naman hindi sila nakapag-live ngayong araw na ito. Hello po sa mga Pangga natin na talaga nga namang napakasipag na imbes na i-live ang araw na ito at syempre sa November 3, no? Hindi nila yon in-live. Napakasipag nyo. At syempre naman sa mga Pangga naman natin dyan na nag-live ngayong November 31 or October 31 pala rather, di ba? At syempre ng November 3, no, congratulations, napakahaba ng pahinga nyo. Grabe kayo. Sana all. Ang tanong, saan ka naman magpupunta? Saan mo naman gugugulin yung napakahaba mong bakasyon? Isipin mo, no? Napakalupit. Isang buong linggo wala kang pasok. Sana naman pagkapasok mo, no, sa susunod na linggo, no, talagang motivated ka magtrabaho. O hindi yung sasabihin mo na naman, tinatamad ako magtrabaho, inaantok na naman ako. Diba? Siguro sa first day, no, sa Monday, no, siguro gets pa natin yan kasi Monday naman talaga yun diba? Diba karamihan kasi sa atin, diba, talagang tamad talaga kapag Monday. At syempre, meron pa tayong hangover nun sa long weekend, no, kung nagkaroon ka man. Kaya naman sa mga Pangga natin dyan, no, sana naman sa mga susunod na linggo, no, motivated ka. At sana naman hindi tayo makakarinig, no? Oo, dyan sa katrabaho mong nakapag-leave ng isang buong linggo, no, nang tinatamad ako. Yun yung pangit dun, no? Ikaw na nga itong nakapagpahinga, tapos ikaw patatamarin, no? Nako, ewan ko nga ba. At syempre, good morning din sa mga Pangga natin, no, nakapag-live nga at syempre umalis ng kanilang baryo. Nag-out of town. Talaga nga naman, or hindi naman kaya, much better is nag-out of the country. Congratulations naman. Oo, nakapag-unwind ka, nakapunta ka kung saan-saan, napakalayong lugar kasi nga naman gustong-gusto mong mag-EUT. Oo, ibig sabihin nun, Eat, Unwind, and Travel, EUT, okay? And sa mga nag-EUT dyan, ha? Eat, Unwind, and Travel, no? Congratulations, sana naman yung napuntahan mo ay may masarap na pagkain. At syempreng magandang tanawin. Para naman makapag-unwind ka, di ba? Para naman sulit yung travel mo, yung binayad mong pamasahe, di ba? Yun kasi yun, oo, yung EUT, no? Eat, Unwind, and Travel. Sa mga Pangga natin dyan, no? Na hindi pa nakapag-EUT, Eat, Unwind, and Travel, no? Sama nyo naman ako. O, tara. Mag-EUT tayo. Eat, Unwind, and Travel, okay? Ay, nako. Tagal ko na kaya hindi nakapag-EUT, no? Eat, Unwind, and Travel. Boss Roland, ikaw ba? Nakapag-EUT ka na ba? Eat, Unwind, and Travel? Boss Roland, di kasi kita makita Ang dilim mo dyan Sana all, no, nakapag-EUT. Eat, Unwind, and Travel. Sabi dito ni Rachel, tara, EUT Tobes. Tara, ano? EUT,
Eat, unwind, and travel kasi. Oo, kayo naman. May nagtatanong dito sa comment section, no? Sa Facebook Live natin, sa Energy FM Facebook page, no? Kailan ba huli kong EUT? Kailan ba? Ang tagal na eh. Siguro nung nag-beach ako, kaso nakalimutan ko na kung kailan yun. Basta yun, ang tagal na nung huling EUT ko. Eat, unwind, and travel. Oh. Kayo ha? Kinaganyan-ganyan nyo ako ha? Anyway, good morning sa mga pangga natin dyan na kasalukuyang bumabiyahe na, no? Sabi ni Razel, 4 years. Hindi naman 4 years. Sabi naman dito ni Negro si Kulot, asawa ko, Sigrid sa Gabay, Austria. Tara, EUT na kita. Mag-eat, unwind, and travel daw kayo. Oo. Isama ka daw. Ganun kasi yun. Gets ko yan. Sabi naman dito ni Daniel James, sino ka EUT mo, Lods? Eat, unwind, and travel. Sino ba yun? Kailala ko. Ganun. Uy! Kailan nyo na ako? Oo. Sabi naman ni Roy Galfo, pwede po ba kayong mahalin? Pwede naman. Hindi naman pwede. Libre lang magmahal, di ba? Wala naman masama doon. Kaya magmahalan tayong lahat, okay? Anyway, mga panggasaktong oras natin ngayon. 6:37 on the clock at syempre, eto na, simulan na natin ang programang Shoutout sa Umaga. I-shoutout mo na yan! Number 1, 06.7 Energy FM. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din naman sa mga pangga natin dyan, no? Na may kilala na magaling manumbat. Sa mga pangga natin dyan na talaga nga naman kapag may nagawa ka, moments later or hindi naman kaya days later, isusumbat sa'yo yung ginawa niya, di ba? Anyway, katulad na nga lang ng ating sender, no? Pangalan niya ay Kendrick. Sabi niya dito, good morning, Baby Toby. Tanong ko lang, bakit kapag may ginawa ang isang tao sa'yo or ibinigay, kailangan pang isumbat pag nagkaroon kayo ng problema? Nakakainis lang kasi na sabi gusto daw nila yung ginagawa nila, pero ayun, pagdating naman ng panahon, isusumbat naman sa'yo. Nakakainis naman, parang naiisip ko ngayon na sana pala di mo na ginawa yun kung isusumbat mo lang din naman pala, di ba? Anyway, ayun lang naman, Baby Toby. Maraming salamat sa'yo. Oo nga, no? Bakit nga may mga tao na gagawin ng isang bagay tapos sasabihin nila na bukal naman yun sa puso nila, pero days later sasabihin sa'yo, uy, ginawa ko nga to sa'yo eh. Uy, inano ko nga to sa'yo. Hindi mo naman ako ganyan. Ay, naku. Tigil-tigilan niyo ako, ha? Bakit nga may mga ganun, no? Gagawa ng kabutihan, sasabihin bukal na bukal yan sa puso ko. Tapos isusumbat days later, moments later, di ba? Lalong-lalo na sa magka-jowa, no? Eto na nga mga chika, no, mga pangga. Madaming mga ganyan sa mga magjojowa, no? Na kung saan gagawa sila ng kabutihan, gagawa sila ng effort, mag-e-effort sila ng todo-todo, no? Magsusurprise sila, gagawa sila ng video, ano pa ba? Lahat-lahat gagawin talaga nila para lang sa jowa nila. Pero ngunit subalit tapwat, pag sila ay nag-away, ayan, at nagtatanungan na, no, ng mga bagay-bagay, ayan, kapag kinuwestiyon ang pagmamahal mo, ayan, sasabihin sa'yo yan, di ba? Pero mga pangga, no, minsan kasi ang nangyayari, sinasabi mo lang yun to remind him or her ng mga nagawa mo, di ba? Kasi nga naman nagtatanong no. Pero ang pagsusumbat kasi mga panggano is out of nowhere.
sasabihin niya yun, di ba? Sasabihin niya yung mga bagay na nagawa niya sa'yo. Oo, pero ayun na nga, no? Karaniwan ng mga ganyan is sa mga magjojowa, di ba? Yung tipong sasabihin, lahat, ilalatag, ililista. Lahat ng ginawa niya sa'yo, di ba? Tapos sasabihin pa, hindi pa ba sapat dyan? Di ba? Well, baka naman kasi, no? Meron kasing ano yan eh. Two sides sa istorya eh, di ba? Baka naman kasi sinabi niya yan para lang to remind you ng mga nagawa niya. At ikaw, na-take mo yun as panunumbat. Diba? Ano nga ba ang kaibahan ng panunumbat at pagpapaalala lang, di ba? Siguro para sa akin ng mga pangga, ang kaibahan nung dalawa is depende sa paggamit mo or kung kailan mo siya sinabi doon sa partner mo, di ba? Like for example, kung sasabihin mo siya na, no, or kung isasagot mo yan sa katanungan niya na, wala ka bang ginagawa sa akin? Ba't di ka nag-e-effort sa akin? Ngayon, yan siguro to remind him or her ng mga nagawa mo, di ba? Hindi yan panunumbat, no? Pero kung sasabihin mo naman yan out of nowhere, di ba? Yung tipong di ka naman kino-question, no? Yung tipong nag-away lang talaga kayo. Tapos bigla mong sasabihin yan, no? Yun siguro ang panunumbat, di ba? Yung tipong nag-away kayo, may pinagseselosan kayo, no? Tapos sasabihin niya, etong ginawa mo so ito, magselos ka pa rin. Yun ang panunumbat, di ba? Halata mo naman eh. Diba, ganun siguro, yung para sa akin, no? Siguro iba-iba tayo ng interpretation ng panunumbat, no? Pero para sa akin, yun yung panunumbat. Na kung saan, kada away nyo, kahit wala naman sa topic, sasabihin yung bagay na yun, diba? Ibinigay ko nga to sa iyo, eh. Diba? Ibinigay ko sa iyo lahat-lahat. Diba? Kahit out of topic naman, kahit wala naman sa topic nyo, kahit hindi naman yun yung pinag-aawayan nyo, sasabihin niya pa rin yun. Yun para sa akin ang panunumbat, di ba? Kasi bakit mo naman sasabihin yun kung out of topic, di ba? Hindi yun yung pinag-aawayan nyo. Tapos sasabihin mo yun. Are you good, bro? Di ba? Sabi natin, Robina, bakit gigil yan? Hindi naman. Nadala lang ng emosyon. Ganyan tayo eh. Ginaji tayo ngayong Tuesday eh. Di ba? Anyway, hindi naman ako nakaka-relate mga pangga, no? At syempre, ayun na nga, hindi naman siguro sa panunumbat yung ibang tao, no? Depende na lang siguro sa pagsasabi mo niyan or sa the way na, sa mga ano, sa senaryo na kung saan nandoon ka, no? Depende na lang yan. Kasi minsan nga naman kasi, sinasabi lang yan ng mga tao is to, para to remind you ng mga nagawa nila. Kasi kino-question mo eh, di ba? Hindi yun panunumbat. Pero once na ginawa niya yan or sinabi niya yan out of nowhere, di ba? Kahit hindi naman yun yung topic nyo, no? Kahit hindi naman siya nagtanong kung ano yung nagawa mo, ba't hindi ka na nag-e-effort, no? Yun siguro ang panunumbat, di ba? Ngayon, to answer your question, no? Bakit nga ba may mga tao na nanunumbat, no? Wala. Siguro hindi bukal sa kanilang puso na gawin nila yung isang bagay na yon. Siguro napilitan lang sila, di ba? Or out of nowhere, bigla lang talaga nilang yung naibigay na wala na silang choice, di ba? Kaya ginawa nila yon para sa'yo. Kaya nila siguro nasasabi or naisusumbat sa'yo yung mga bagay na nagawa nila para sa'yo. Pero mga panggano, kung kayo naman ay gagawin nyo isang bagay tapos sa mga susunod na araw ay susumbat nyo, wag nyo lang gawin. Nakakaawa kasi yung mga tumatanggap at syempre yung partner mo na nakakatanggap ng ganyang klaseng salita. Kasi sa isip-isip niya, no, ay, na-feel ko yung love niya. Na-feel ko yung pagmamahal sa akin ng partner ko kasi ginawa niya to eh, di ba? Or na-feel ko yung care sa akin ng isang tao kasi ginawa niya sa akin to ng bukal sa puso, di ba? Tapos ngayon, pag nagkaroon kayo ng problema, no, sasabihin mo sa kanya, isusumbat mo out of nowhere, di ba? Kahit hindi naman tungkol doon yung inyong pinag-uusapan, no, sasabihin mo pa rin. So wag na lang, no? Kung isusumbat mo lang din naman pala yan, wag mo na lang gawin kasi una sa lahat, masakit, no? Masakit masumbatan. Kung ikaw ba naman umaasa ka na, di ba? Ay,
Gustong gusto talaga ako nito. Tapos at the end of the day, susumbat mo lang din naman pala. Di parang hindi bukal sa puso mo yun, di ba? Parang napilitan ka lang at feel niya na pilit lang ba talaga yung pagmamahal nito sa akin? Pilit lang ba talaga yung care niya sa akin, di ba? Ang pangit namang isipin nun at ang sakit namang maramdaman ng mga ganong bagay, no? Kaya ngayon, Pangga, Kendrick, good luck sa'yo, no? At sana naman, dyan sa tinutukoy mong tao, no? Hindi na manumbat. Hindi na sana manumbat na mga nagagawa niya para sa iyo or hindi naman kaya para sa ibang tao. Alright? Anyway, Kendrick, maraming salamat sa pag-send mo ng iyong mensahe, no? Yung bagay na hindi mo masabi ng personal, no? Diyan sa nanunumbat sa iyo. Diba? Good luck, no? At sana naman pag-usapan niyo yan, maayos nyo yung problema nyong dalawa. Okay? At kung jowa nyo naman yan, pag-usapan nyo na lang yan, ha? Pag-usapan nyo. Oo, para nang sa ganun maayos niya yan, di ba? Anyway, sa mga pangga natin dyan, no? Kung gusto nyong mag-send ng iyong mensahe sa buhay, yung mga bagay na hindi nyo masabi ng personal, ayan, pumunta lang kayo sa aking Facebook page. Hanapin nyo lang, Baby Toby 1067. Alright? Sa Facebook, ayan, mag-chat lang kayo dyan, voice message or tumawag, kahit na ano pa man, no? Gawin nyo lang, sige lang. Huwag kayong mag-alala, hindi ko isusumbat dyan. At syempre, huwag nyo rin naman isumbat sa akin, ha? Anyway. Pangga, yung ating nabunot kanina sa Pangga Show Pangcash ay hindi nakatawag sa atin. So, I'm so sorry, David Oriola Jr., canceled na po ang iyong 500 pesos. Bawas na, kumbaga, di ba? So ngayon, ang gagawin natin, tatawagin natin siya. Kapag sumagot siya within 2 calls, no? Congratulations, mananalo ka ng 200 pesos. Okay? Kaya naman, Boss Roland, tawagan na natin yan. Pangcash! Pangcash! On air promo! Once again, tinatawagan ng pansin si David Oriola. Sana sagutin mo. Hello? Hello? Ito po ba si David Oriola Jr.? Oo. Sir, ito po pala si DJ Baby Toby po ng 106.7 Energy FM. At sir, nanalo po kayo ng 200 pesos. Thank you. Ayan, sir, kayo po ba ay may sticker po ng Energy FM sa inyong bus po ba yan? Or bus po? Tama po? Ayan, tama. Ayan, sir, meron po kayo doon, no? So ngayon, nabunot ko po kayo kanina. Dapat po 500 pesos yan. So hindi po kayo nakatawag sa akin. So ngayon, 200 pesos na lang po. Okay po ba? Pero syempre, not bad na rin po yan. Pangdagdag na rin po yan. May biyahe po ba kayo mamaya? Bukas pa ang biyahe ko nga. Bukas pa? Oo, bukas pa ang biyahe ko. Day off ko ngayon day off. Nice naman. So kuya, sana makita ko kayo sa PITX. Doon po kasi ako bumabiyahe rin sige sir. Yan. Sir, congratulations. Send ko na lang po yung Gcash nyo po, ha? Sige sir. At tanong ko na lang po, ito rin po ba yung Gcash number nyo po, yung tinawagan namin? Iba pa naman. Iba? Isang number, oo. Sige po. Sir, ganito na lang po. Huwag nyo po muna ibaba. Tatanungin po ni Boss Roland yung inyong Gcash number po, ha? Sige. Sige po. Salamat po and congratulations, alright? Thank you. Okay, good morning. Bagong gising lang. Pasensya na, kuya. Parang kakagising lang talaga no? Talaga yung boses niya, bedroom voice, di ba? Talagang napakababa pa yun. Hindi bang ganito? Ganito pa yung boses niya, modulated, di ba? Anyway, once again, congratulations sa David Oriola Jr. At mamaya, isasend ko na ang iyong Gcash number, alright? Pangga, for the meantime, magbalik tugtugan muna tayo for our next song. Here's a song from Sponge Cola titled Tuliro. Only here at your number 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo